ating lahat. Pwede po magpalakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for another Sunday na binigay niyo sa amin. Hayaan niyo po na magbahagi po ako ng verse sa ating lahat. Sinabi po ng Lord sa Psalm 52:9, pasasalamatan ko kayo magpakailanman dahil sa mga ginawa ninyo. At sa harapan ng mga matatapat sa inyo, ipapahayag ko ang kabutihan ninyo. Alam niyo po, ito po yung pang-apat na online Sunday worship natin, pero naniniwala ako na nararanasan pa rin natin yung katapatan at yung kabutihan ng Panginoon. At isa doon, yung isa sa mga rason kung bakit ka kailangan magpuri ngayon ay meron ka pa rin kinakain sa kabila ng sakit na nararanasan ng mundo. Meron ka pa din mga nagagamit sa bahay ninyo. Kaya inaanyahan ko ang bawat isa na humarap sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo masalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming buhay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa Pagpapurihin natin ang Panginoon. pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos sa aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo lamang, Panginoon, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gaway. Sa dalangin aawitin.
Minsan pa, yakin natin ang Panginoon. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming kapay. Sa dalangin aawit-wit, pagdakilaan mo sa kadakilaan mo sa amin. Purihin natin ang Panginoon. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Muli palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede po ba na sa kanilang mga tahanan, kamustahin naman po natin yung mga katabi natin. Patuloy na welcome po sa ating online Sunday worship na kung saan ito ay ginaganap tuwing linggo po ng 9:30 a.m. At meron din po tayong sinasagawa na online prayer meeting po tuwing Wednesday po yan ng alas 7 po ng gabi. Kaya patuloy natin na nararanasan yung kalakasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit, chapter 24, verse 8, kayo, Panginoon, ang kalakasan ng inyong mga mamamayan, iniingatan nyo ang inyong hari hinirang. Kaya itong mga kalakasan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ay gamitin natin ito para ibalik ang papuri at salamat sa nag-iisang Diyos sa atin. Kaya tayo lahat ay konsidayo at tayo lahat ay manalangin. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pangangailangan namin na hindi ka nagkukulang. Sa mga kinakain namin araw-araw, Lord. Maraming salamat sa biyaya mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na humingi kami ng kapatawaran sa iyo sa mga nagawa namin kasalanan, Lord. Sa mga balik na gawa namin, Panginoon, na hindi naayon sa iyong kalooban. Inisin mo yung puso namin, yung isipan namin, Panginoon, maging tama yung intensyon nito. Maging tama yung motibo namin, Panginoon, na dapat, Lord, yung isipan namin ay nakatingin, Panginoon, sa iyo lamang, Lord. Kaya itong araw na ito, Panginoon, itong umaga na ito, Panginoon, wala kami ibang gagawin kundi magpuri sa iyo at magpasalamat, Lord. Kaya lead mo kami, Panginoon, i-guide mo kami, Lord, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Mula sa umpisa hanggang sa dulo ng programang ito, ay ikaw lamang ang mararamdaman namin. Hanggang sa matapos ito, Panginoon, patuloy, Lord, nananamnamin namin ang iyong mga salita at makikita ito sa aming mga buhay, Lord. At may babahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Itong umaga na ito ay nakatalaga sa iyo lamang, Lord. Kaya ibabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pwede bigyan natin ang maligayang palakpak ang Panginoon. Salamat, Lord. Una na ikaw ay dakila at mabuti, Panginoon. Kaya naman kami ng awit na may papalakpak, Lord, hindi kami maiiyak. Sa mga kami naroon ang Panginoon. Para naman sa iyo lahat. Kung dakila ang pag-ibig na ipinatapad sa akin, kung kaya siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagubos ka, ang lahat ay di ka makasama. Dahil lahat ng mga pinabitan natin, Panginoon. Pagpunawin pagkat siya'y nagmamahal sa atin. Naman siya ay awitan, pagpunawin pagkat siya'y dakila at tapat. Minsan pa, Buhay ko ay lumigaya, magmulat siya'y magkasama, kagaya't awitan siya sa brina. lahat ng problema ay mawawala ngayong umaga. Babaguhin ka niya ng lubusan, kung siya ay
Papuring awit Pagkat siya'y dakilaan Kapag awitin natin awitin Papuring awit Pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat Sa awitan Papuring awit Pagkat siya'y dakilaan kapag Ikaw lamang, Panginoon, ang dakila at tapat sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya kagabi mo, ang aming malakpak, ang aming mga awit, ang Diyos sa isang tayo. Awit natin ang Panginoon. awitin natin papuring awit pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat sa awitan papuring awit pagkat siya'y dakilaan kapag Ikaw natin lahat. pagkat siya'y dakilaan kapag Sa mga oras na ito, sa habang buhay. pagkat siya'y dakilaan kapag Salamat, Panginoon. Tunay, na ikaw ay dakila at tapat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay, ng biyaya mo sa amin ay parang buhangin sa karagatan. Ito'y hindi namin kailanman mapigilan. Alam nyo, una pa lang ay pinaranas sa amin ng Panginoon itong sobrang biyaya. At hanggang ngayon ay nararanasan natin. Hanggang ngayon ay nilulunod tayo ng Panginoon sa biyaya. Maliit man yan o malaki. Diba? Pero kung minsan meron tayong mga tinatawag na underrated blessing, underrated grace, hindi natin nabibigyan ng kahalagahan. Hindi natin napapansin na, Lord, itong bagay na ito may kinakain ako. Salamat, Lord. Lord, sa gitna ng COVID, Panginoon, wala akong sakit, napakalusok ng pamilya ko. Kaya, Lord, nais namin ilapit sa itong mga bagay na ito. Ibinabalik namin lahat ng pamulit pa sa salamat. habang hindi karapat-dapat pagmumura lang ang bahay ng wagas mong pagsinlan habang wala kakayanan masuklian ka ng umuti sa lahat mong ginawa Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan kawalhatian. Salamat sa siyang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak na kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa aking mga buhay. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sobrang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat
pag-upunan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kagayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat kong ginawa. Iyakap mo sa aking karupihan, ibig mo ako ng ligayang tugmasan, O Diyos ng katarungan at kawilan ng kahit minsan di napahingalan ng kapagkakagyan malwalihan. Salamat sa sukulang bigaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang bigaya mo. Iyakap mo ako sa aking karupihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Iyakap mo ako sa aking karupihan, inibig mo ako. Gagawin mo ako, iyakap mo ako. Iyakap mo ako sa aking karupihan, inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at kawilan ng kahit minsan di napahingalan ng kapagkakagyan malwalihan. Salamat sa sukulang bigaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa biyaya mo. Pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Dahil ng iyong biyaya mo, pasasalamat hindi matatapos. Salamat sa sukulang biyaya mo. Tingnan mo yun. Pasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa dulang biyaya na ibinibigay niya sa atin. Kaya magpatuloy tayong papurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay pong tanging bila na ipagkakaloob po sa atin ang ating Sister Giselle Guzman at mensahe po ng buhay ng ating Pastor Damaso Santiago Jr.
Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga nasa kanilang tahanan. Tuloy po na wala tayong ibang magagawa ngayon kundi ang manalangin para matapos na po yung pinagdadaanan natin, lalo na yung COVID-19 po na yan. Wala na bang magagawa? Hindi ka ba nagtataka? Paligid ay tahimik, ngunit di payapa. Marami ang nangangamba. Ito ba ay matatapos pa? Lahat nagtatanong, nasaan ang kasagutan? Paano na bukas makalawan? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa? Sa panahong malayo sa isa't isa, hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo, sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong, lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, magbigay, magpaubaya. Alitan ang alitan ng pag-unawa. Malay mo bukas makalawa. Ang hirap ay sama-sama natin kinaya. Paano kung tayo'y magkaisa? Sa panahong kailangan ng isa't isa, hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako,
Wala po tayong maggawin kundi manalangin. Kaya huwag po tayo magsawang manalangin. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa napakagandang awit ni Michelle. Tunay na siya po isang babaeng pinagpala. Kung may pinagpalang Giselle, meron din pinagpalang Nelson. Diba? Pwede po ba natin silang patapaan? Kayo natin sa pagkakas. Well, po, kahit na meron tayong pinagdadaanan ngayon ng mga problema, ay nagpapatuloy pa rin ang Diyos na kumikilos sa bawat sa atin upang tayo po ay makasamba sa Kanya. So, well, mga magulang, mga kapatid, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday online service. At purihin natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sapagkat tunay po na hindi po makakahadlang ang COVID-19 sa ating pagsamba. Sapagkat gagawa ng paraan ng Diyos para papurihan ang Kanyang pangalan. So well guys, patuloy po ang ating series na pinag-aaralan patungkol sa The Good News About Grace. The Good News About Grace. Well, ngayon po ay pampito sa mga good news na narinig natin. Kung natatandaan natin ang unang linggo ng buwan ng Marso na pinag-usapan natin patungkol sa saving grace. Sumunod ang guilt and grace na ating narinig. At sumunod dito ay tinatawag na sustaining grace, healing grace, liberating grace. Then kay Pastor Taher nung nakarang linggo, yung tinatawag na offering grace. Mga magulang, mga kapatid, gaano niyo na po ba napapatunayan sa buhay niyo yung good news niya? Biyaya ng Diyos na kung saan sa kabila ng mga sitwasyon ng ating buhay na halos hindi po natin maipaliwanag, nandiyan pa rin yung biyaya ng Diyos. Sa mga ganito, mga magulang, mga kapatid, pag-uusapan po natin yung pampito sa good news niya. Ito yung tinatawag na restoring grace. Sabi nyo nga po, restoring grace. Restoring grace. Yan. O sa Tagalog na tinatawag na nagpapanumbalik ng biyaya. So, well, sino po sa atin ngayon? Sa umagang ito, ang dumadanas na halos na parang ayaw niya ng parang gusto niya umalis sa kanyang pananampalataya. Marahil sa hirap na dinadanas na ngayon, natagdagan pa ng COVID-19 ito. Well, guys, mga magulang, mga kapatid na nasa tahanan ngayon, ito na po yung oras para mas lalo pa tayong makaranas ng tunay na kapayapaan, kasiglahan ng ating buhay sa pamamagitan ng mga mensahe na nanarinig natin patungkol sa good news about grace. So, well, kung handa na po kayo, yung mga katabi nyo, tapikin nyo yan, no? Wala mo ng kibuan, mag-focus tayo, focus natin ang ating tainga, ang ating mata, sa pakikinig ng salita ng Diyos, at naniniwala ko may umagang ito. Meron kong sasabihin sa iyo, Diyos. Dito pa tayo, binukuhan tayo muna. Among banal, na narito po kami ngayon na inyong anak, na magpupuri, na magpapasalamat, sasamba sa iyong banal na pangalan. Nilin po namin, aming Diyos, napatawarin po kami sa aming mga nagawang mga kasalanan. At sa mga nito kami, Diyos, hindi po nawang pagpalain ang aming iaalay na pagsamba sa inyo. Marapatin niyo po, kapag kalooban kami ng pagkunawa sa mga mensahe, ng mga awiting at ng mga inspirasyon ng inyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa oras nito. Papagaliin mo po ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At salamat po sa malaking pribilehiyo na may pagkatiwala niyo sa bawat sa amin ng oras na ito. Upang sumabasa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Guys, mga magulang, mga kapatid, ang relasyon natin sa Panginoon ay katulad ng relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay sa ating tao. Na kailangan po natin bigyan ng pansin. Dapat natin pahalagaan sapagkat
wala akong perfect relasyon sa mundong ito. Na minsan, mayroong init, at minsan, ay mayroong pananamig. Hindi po natin masasabi kung kailan po nangyayari yung maging masaya ang isang pamilya o yung relasyon mo sa Panginoon. Sapagkat wala nga pong tinatawag na napakaayos na relasyon habang buhay. Dumarating sa atin ang lahat ng mga pagsubok. Meron tayong mga tinatawag na ups and down sa ating mga buhay. Well, naniniwala ako nung nagsimula kang maging Kristiyano, masyado kang naging mainit sa paglilingkod. Para bang sinasabi, nung unang nakilala mo, ang napakasawa mo, parang halos hindi na kayo magkakadali. Parang lagi kayong magkasama. Sa pananampalataya, nung nakilala mo ang Panginoon, para bang lahat ng tao gusto mo share. Parang lahat ng service gusto mo atinan. Pero guys, mga magulang, mga kapatid, dumarating sa kalagayan natin. Sa kabila ng pasimula ay napakaganda, dumarating minsan sa akin yung tinatawag na panghihingi. Marami tayong kilala mga Kristiyano na maging sa ating church, sa ating iglesia. Makikita natin ang pagiging masigasig sa paglilingkod. Para bang halos baka maubusan akong maglingkod sa aking paglilingkod. Kaya kailangan ko maglingkod. Kailangan ko parating na sa church. Kailangan ko parating nag-share. Ganun dumating sa pagkakataon na ngayon halos hindi na natin nakikita. Well, marami din tayong kilala mga tataas na tao na mga tinatawag na nagpasimula na magtayo ng church, ng mga evangelist na tinatawag nito. Pero pansinin natin mga magulang ng kapatid, nasaan sila ngayon? Halos wala na. Hindi natin malaman kung ano ng balita sa kanila. Pero guys, mga magulang ng kapatid, sa kabila ng ganitong sitwasyon ng ating buhay, meron pong good news. Meron pong good news. Napakaganda. Ang good news po dito, mga magulang, mga kapatid, meron pong ino-offer ang Diyos sa atin. Ito yung tinatawag na restoration grace. God offered to us restoration grace. Kahit na nasa kalagayan ka na ngayon ay halos pag-gewang-gewang ka sa pananampalataya, halos dumadaba ka na, halos hindi mo na alam ang gagawin mo, ang layo-layo na ng paningin mo sa Diyos, parang hindi na kayo magkakasundo sa kapwa mo mananampalataya. Guys, gusto ng Diyos na i-restore pa rin yung relasyon mo sa Kanya. No, paano, Pastor? Kasi parang hindi na ako parang ayaw ko nang magyan ng simbahan, pero nandun pa rin yung gusto mo, parang meron pa rin humikayat sa akin na lumapit dito. Well guys, ang sabi sa aklat ng Panaghoy, chapter 5, verse 21, ibalik ninyo kami sa inyo, at kami ay babalik. Ibalik mo kami sa dati naming kalagayan. Well, napakaganda ng salin nito sa English, na sinasabi sa Lamentation, chapter 5, verse 21, ng New Living Translation. Ang sabi po rito, restore us, O Lord, sabi dito, and bring us back to you again. Give us back the joy we once had. Wow, napakaganda. Hindi lang natapos sa na ibalik mo. No, bumalik ka sa Panginoon, i-restore mo ako. Yung sinasabi dito, gusto ng Diyos na mabigay sa iyo na yung kalagayan na maging maligaya ka sa buhay mo habang nabubuhay ka dito sa mundong ito. Guys, mga magulang, mga kapatid, sa mga ganito pag-aralan natin kung paano natin mapapanumbalik yung kagalangan bilang isang Kristiyano sa presensya ng Diyos. Mahirap bumalik sa pagiging Kristiyano kung lalo na't ikaw ay napapauna sa mga kasalanan. Now, tanong mga magulang, mga kapatid, paano ba natin kikilalanin ng mga kadalasang dahilan ng pagbagsak natin bilang isang Kristiyano, yung paglayo natin sa Diyos? Well, natatandaan niyo ba yung kwento kay Peter sa Marcos chapter 14? Makikita natin dito nung time na kasama niya ang kanyang mga alagad na inihanda nila yung pagkain nila ng muling hapunan na tinatawag. Kasama niya ang mga alagad
Yung time na yun, binigla sila ni Jesus. Ang sabi ng Panginoon, isa sa inyo, magkakanulo sa akin. Wow! Napakatindi ng pahayag ng ating Panginoon. Isa sa inyo, magkakanulo sa akin. Ako ba yun? Panginoon? Isa ba ako sa magkakanulo sa inyo? Sa pagkakataon niyo, mga magulang, mga kapatid, nakikita natin na nandito yung isipan na nakalituhan sa kanila. Kaya nga pagdating ng mga sumunod na mga talata, dito ipinakita na yung kalagayan ni Peter. Nung sinasabi nito sa Marcos chapter 14 pa rin, sa 27, nung sinabi ng Panginoon, ako'y iiwan ninyong lahat. Iiwan ninyo ang lahat. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, papatayin ng pastol at yung mga tupay na magkakawatak-watak. Ano po ba kung ano yung sinabi ni Apostle Paul, ni Apostle Peter? Sabi ni Peter, kailanman, hindi kita iiwan. Napakaganda ng pahayag na, hindi kita iiwan. Kahit kailan, iiwan ka ng lahat, pero hindi kita iiwan. Sabi sa kanya ng Panginoon, Peter, tandaan mo to. Bago tumilawak ang manok ng makalawang beses, pagkakanulo mo ng 3 beses. Subalit ano yung pinag-iitan ni Peter? Ang sabi ni Peter, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakailan. Well, to make the story short, mga magulang, mga kapatid. Ano ang ginawa ni Peter nung time na hinuli na ang ating Panginoon Jesus? Nung bibitayin na ang ating Panginoon. Di ba patago-tago siya? Tanong mga magulang, mga kapatid. I-connect natin sa ating mga buhay. Anong dahilan? Bakit maraming tao nawawala sa Panginoon? Bumabagsak. Tinatawag na nagkakaroon ng backsliding. Nagbabackslide sila. Anong dahilan? Tulad nito ni Apostle Peter na ito na nahirapan halos sa nangyari sa kanya sa pagtatakwil niya sa ating Panginoon. Tingnan natin mga magulang, mga kapatid. Anong dahilan? Bakit maraming nawawala sa Panginoon at halos hindi na makabalik? Ano po ba ang mga problema? Una, masyado siyang kumpiyansa sa sarili. Maraming tao ganyan. Maraming Kristiyanong ganyan. Na kaya sila bumabagsak sa kanilang pananampalataya, masyado silang kumpiyansa sa sarili o tinatawag na overconfidence. Paano sinasabi na kaya ko lahat ng bagay? Matatag na ako sa pananampalataya. Yung mga tao niyan, mga magulang, mga kapatid, kapag meron nagsasalita at nagpapatotoo, umiiyak, isa niyan yung mga taong tumatawa. Ang ina pala, sa akin, hindi mangyayari yan. Kasi matibay ang pananampalataya ko. Well guys, yung mga taong ganyan, yun yung kauna-una bumabagsak. Yun yung mga taong nawawala sa Panginoon. Dahil pinipilit niya siya ay matatag at kaya. So, ano ba yung sinasabi sa 1 Corinthians? Na dapat natin maintindihan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo. At baka mahulog kayo sa kasalanan. So guys, huwag natin pagmalaki na tayo ay matatag na sa ating pananampalataya. No? Yung masyadong kumpiyansa sa ating sarili. Ano yung pangalawa? Ito yung katamaran. Na sinasabi na magbasa ng Biblia, mag-devotion, sumama sa small group, hindi magawa. Paano lalo yan? Hindi lang natin kung pwedeng sabihin na lalago siya kung hindi makikita na natin sa kanya dahil wala siyang pagkain spiritual, babagsak siya. Yan yung mga dahilan kung bakit nawawala sa Panginoon ang mga taong ito. Bukod sila ay kumpiyansa sa sarili na masyado silang mayroong katamaran na nakikita sa kanila. Ito, tingnan natin sa church natin. Minsan, kapag mayroon tayong
gawain, pagkatapos ng gawain, nagtatawag dito, mayroon po tayong small group. Umatin po tayo. So, nasaan na po tayo? Alam niyo po ba kaya nagtatawag na magkaroon ng small group? Kaya nagkakaroon ng small group o tinatawag na live group sa mga tahanan natin, para sa atin po yun. Para tayo tumatag. Kasi pagkapag wala po yan ang mga magulang ng mga kapatid, babagsak at babagsak tayo. Dahil sa tinatawag natin katamaran. Ano yung sinasabi sa Marcos chapter 14, verse 37? Sabi nito, binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan silang natutulog. No? Ilang beses na pinuntahan ng ating Panginoong Jesus nung bago siya mapatay, bago siya patayin, bago siya ipako sa krus. Pagkatapos niyang manalangin sa bundok ng Getsemani, kasama niya si Peter, si James at si John. Binalikan niya, sabi niya, pagkakita niya, natutulog. Hindi ba kayo po pwede maglaan ng isang oras man lang sa akin? So mga magulang, mga kapatid, yung paglalaan ng pagbasa ng Biblia, pag-attend sa small group, ay malaking bagay para mas lalo kang maging matibay sa iyong pananampalataya. Kaya naman ang church na to, ay patuloy na nangungumbinsi sa bawat sa atin upang magbasa ng Biblia, sumama sa mga gawain, hindi para sa nagsasalita, kung hindi ito para sa bawat isa sa amin. So, ano yung pangatlong bagay na makikita natin kung bakit maraming Kristiyano na bumabagsak na halos hindi na makabalik sa kanilang pananampalataya? Ito yung takot. Takot na ayaw silang magpakilala na sila isang Kristiyano. No, wow, hindi. Tinanggap mo si Jesus Christ bilang Lord and Savior, tapos ayaw mong makilala na ikaw ay isang Kristiyano. Well, ngayon nga, napakaganda na nangyayari. Bakit? Hindi ka na nagdadala ng Biblia, hindi ka na nag-iipit ng Biblia sa kilikili mo. Awak-awak mo lang sa cellphone. Nasa cellphone lang, minsan nga, nilalagay mo pa sa bulsa mo. Hindi ka masabi kung meron kong Bible. Dahil nasa cellphone na. Isa niya naging paraan ng Diablo mga magulang mo ng pag para hindi na ma-identify kung sino Kristiyano. Kasi nilagay na sa bahay. What? Yan yung takot. Ayaw magpakilala na siya isang Kristiyano. Kaya sinabi rin sa 14 ng Marcos chapter 54. Nasabi ito, pumasok siya sa bakuran ng bahay ng punong pari at nakiyupo sa gwardiya na nagpapainit sa tabi ng apoy. Ganun tayo. Minsan, mas gusto natin na tayo ay dahil sa takot na makilala, mas gusto pa natin nakikisama sa mga hindi Kristiyano. Well, kapag lagi ka nakasabit ng mga hindi Kristiyano, yun din ang magiging buhay mo. Kaya nga meron tayong tinatawag na pagsasama-sama, pagsamba, at mga fellowship, at mga live group sa mga bahay-bahay. Hindi ko sinasabing huwag tayong makisama sa kanila. Pero tandaan natin mga magulang, mga kapatid. Ano yung natututunan mo kapag kasama mo? Ay yung mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Ano yung pang-apat na sinasabi natin kung bakit bumabagsak ang tao sa kanilang pananampalataya? Yung pang-apat dito, yung masyadong tinatawag na kumbyente sa buhay nila. Yung tinatawag na masyadong convenience sa buhay nila. Para bang tinatawag na okay na sa akin to. Okay na sa akin to. Hindi ko kailangan kung magbabasa ng Biblia, okay na sa akin itong talata na to. No? Hindi na kailangan magbasa ng matagalan kung hindi. Minsan nagbabasa pero hindi inunawa ang salita ng Diyos. Yun ang mahirap sa isang Kristiyano. Na tama lang na magbasa ng Biblia pero hindi inunawa, masabi lang na nagbabasa ng Biblia. Parang sinasabi ng salita ng Diyos, pananampalataya. Dapat ang pananampalataya umaayon sa akin. Mali. Dapat kung ano yung pananampalataya, dapat doon tayo umaayon. Naalala ko lang yung isang kasama sa church noon. Noong time na ibinigay ko ito yung magiging mensahe natin sa susunod na linggo. Nung bago maglinggo, bago siya mag-speak sa church, ibinalik niya sa akin yung manuscript. Sabi niya,
Pastor, hindi na po itong gagamitin ko. Sabi ko, bakit? Kasi po, hindi po konektado sa ipakikita kong video. Wow. Hindi! Kung ano yung mensahe natin na dapat nating sundin, wag mong ilagay sa kung ano yung gusto mo at susunod yung mensahe na binigay sa iyo. Hindi. Ikaw ang sumunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung video mo ang iugma mo, i-click mo. No? Yan ang mahirap sa atin, mga magulang, mga kapatid. Parang sinasabi natin na kumpinyente na ako sa ginagawa ko sa buhay ko dahil Kristiyano na ako. No. Pagkapat tayo, mga magulang, mga kapatid, ay ligtas na. Dahil tinanggap natin ang Lord bilang Lord and Savior natin. Pero kailangan mo pa rin magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan mo pa rin makipag-usap sa kapwa mo mga nanampalataya. Kailangan mo magsalisik ng salita ng Diyos upang mas lalo pang lumalim ang pagkaunawa mo sa salita ng Diyos. Well, mga magulang, mga kapatid, pagkatapos nating malaman yung mga bagay na sinasabi na kung bakit nawawala ang tao sa kanilang pananampalataya, tingnan naman natin, mga magulang, mga kapatid, kung bakit hindi tinatanggihan ng Diyos ang mga taong nagkakasala. Alam niyo po ba, mga magulang, mga kapatid, ano man ang mga nagawa mong kasalanan, maliit, malaki, kasalanan, gusto ng Diyos na i-restore ka pa rin sa pamamagitan ng biyaya. Bakit? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mapariwara ka. Ayaw ng Diyos na mawalay ka sa Kanya. Gusto niya, i-offer ko pa rin sa iyo ang pag-ibig ko. Kahit na ayaw mo sa akin, ito pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Now, tingnan natin, bakit hindi tinatanggihan ng Diyos ang mga taong nagkakasala? Una, dahil ang pag-ibig niya ay walang kondisyon. Right? Pakaganda. Ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Hindi siya nagbibigay ng requirements para maligtas ka. Kung naalala natin yung message na nakaraan na saving by grace, tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi ka naligtas dahil ikaw ay napakabait, napakabuti, ang dami mong ginawa para sa kanan mo. Naligtas ka dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ka kailangan gumawa ng mabubuting bagay tsaka sasabihin sa inyo ng Diyos na, well, na, galing mo, I love you. No. Nawawala ng simple yung pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus. Kung ang pag-uusapan natin kaligtasan ay para lang sa mabubuting ginawa mo o mga bagay na nasiya ka para ma-impress mo, ma-impress sa iyo ang Diyos. Guys, mahal tayo ng Diyos. Ang salitang pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon. Hindi siya nagbibigay ng kondisyon. Dahil kung magbibigay ng kondisyon ng Diyos, hindi mo kakayanin na mapupunta sa langit. Bakit? Diyos yan. Makulit ka eh. Hindi ka papasa kung magkakaroon ng kondisyon ng Diyos sa kaligtasan. Kaya praise God. Ang kondisyon lang niya, itong anak ko, tanggapin mo lang siya bilang Lord and Savior mo. Is enough. Tapos, tuldok, mahal kita dahil mahal kita. Hindi kita mamahalin. Mamahalin kita hindi dahil sa ikaw ay mabuti. Minahal kita dahil ng palikasan ko yung magmahal. Yun ang ating Diyos. Kaya sinasabi sa Panagoy chapter 3 verse 22, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. No, matindi. Walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusan nalipon. Dahil sa Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ito. Na walang katapusan. Hindi kailangang tuldukan para kwit. Tama ng tama. Wala siyang tinutuldukan. Nandoon nagpapatuloy ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Guys, hindi po rin nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na mahal ng Diyos. Mas lalo ka kanyang binamahal. Dahil gusto ng Diyos na mabalik at mabalik ang relasyon niya sa iyo. Nawala yung pangalawang bagay kung bakit hindi tinatanggihan ng Diyos
ang mga nagkakasala sa Kanya. Ito ay dahil dahil ang kaligtasan ay hindi nakabase saan? Sa mga pagganap mo. Marami kang ginagawa. So dahil dyan, ligtas ka? No. Mga performance mo. Kahit anong performance mo, na ipakikita mo sa Diyos, sasabihin ng Diyos dyan, hindi ko kailangan yan. Dahil sapat na ang kamatayan ng aking anak na si Jesus para sa kaligtasan mo. Ayon po sa Aklat ng Taga-Roma, chapter 9, verse 16, ito po ang sinasabi, kung ganoon ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. So mga magulang, mga kapatid, mahirap isipin na kaya tayo pupunta sa langit ay dahil sa performance natin. Pakahirap yun. Dahil kung yun ang pag-uusapan natin, kung tayo pupunta sa langit lahat dahil sa performance lang natin, nawawala ng saysay ang pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus. Hindi po doon kaya tayo mapupunta ng langit. Ito ay dahil saan? Dahil sa gusto ng Diyos na mapanumbalik ang kanyang biyaya sa bawat sa atin sa pamamagitan ng awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun po ang siyang napakaganda na dapat natin tandaan, mga magulang, mga kapatid. Na kung saan ay dahil ang kaligtasan ay kusang ibinibigay ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga palpak na buhay na nangyayari sa atin. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, mga kapatid, ano man ang mga bagay na ginagawa mo, na alam mo na ito ay para sa ikasisiyan ng Diyos. Well, napakaganda yan. Pero hindi yan ang basihan ng Diyos para ikaw ay mapunta sa langit. Simple ang gusto ng Diyos. Tanggapin mo yung simpleng biyaya ng Diyos iyo, ino-offer na sa iyan. Gusto niya na mabalik ang relasyon mo sa Kanya kahit na ikaw ay dapang-dapa na sa problema, sa kasalanan, na halos hindi ka na makalapit sa Panginoon. Ang Diyos patuloy pa rin gumagawa ng paraan upang mapalapit sa Kanya at mangyari na magkaroon ng pagkakasundo sa Kanya at sa iyo. Dahil inauna ni Jesus ang lahat ng bagay na hindi maganda para sa iyo. The good news, ang kasalanan mo noon, ang kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan mo gagawin, kaya patawarin ng Diyos. Wow. Napakabuti ng Diyos sa bawat sa atin. Hindi dahil sa sarili mong kapasyaan, hindi dahil sa kagustuhan mo, para mapatawad ka ng Diyos ang mga gagawin mong mga bagay. No. Dahil minsan lamang na gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo na ang lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan, maging ang darating na panahon na kasalanan mong gagawin ay pinatawad ng mga. Ganon kabuti ng Diyos. Doon pinakikita ng Diyos kung paano na gustong i-restore ang pag-ibig na sa iyo. Yung biyaya na to na si Jesucristo na siyang namatay at muling nabuhay para sa iyo. Last, at ang pangatlong bagay na kailangan natin maunawaan na sinasabi sa ating pinag-usapan kung bakit hindi tinatanggihan ng Diyos ang mga nagkakasala sa Kanya sapagkat dahil naunawaan ng ating Diyos na ito ang bawat kahinaan natin. Alam ng Diyos kung mali kahinaan mo. Alam ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na lihim mo na ginagawa na hindi maganda sa Kanya at sa iyo ka. Dahil naranasan niya na siya rin ay tinukso, na siya rin ay dumanas ng pagsubok, bagamat hindi siya nagkasala. Tayo ng mga anak niya na sinusubok, dumarating ang mga tukso, nagkakasala, pero ang kagandaan nito, naunawaan ka ng Diyos dahil ikaw ay tao. So siya, tao pa, nililikha ka niya ng Diyos, so therefore alam niya kung ano yung sakit mo. Alam niya ito,
kung paano niya ayusin sapagkat siya ang niligtas. Sabi nga sa Hebrew chapter 4 verse 15, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasa. Wow. Yun ang Diyos mo. Yun ang Diyos natin lahat, mga magulang mga kapatid. Huwag kang magtaka kung bakit sa kabila ng mga pagkukulang mo sa Diyos, kaya ka niya rin patawarin sapagkat alam niya na yung sikretong sa simulat yung lahat. Dahil ang kahinaan mo, kahinaan ko, ang kahinaan ng buong mundo, napagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya ka niyang ilagay sa magandang kalagayan sapagkat ang Diyos mo at ang Diyos ko siyang nagre-restore ng relasyon natin. Napakabuti ng Diyos sa bawat sa atin, mga magulang, mga kapatid. Kaya naman, huwag natin pababayaan ng ating sarili na manatili na lamang tayo doon sa kalagayan na lugmok sa kasalanan ng problema upang mas lalo tayong malayo sa Panginoon. Gawin natin na parati tayong tumingin sa Kanyang kahabagan, sa Kanyang awa, na sa kabila ng mga bagay na nangyayari ngayon tulad ng COVID-19, well, mga magulang, mga kapatid, kaya pa rin i-restore ng Diyos. Inuwala sa atin. Maaaring ngayon, hirap na hirap ka. Maaaring ngayon, dala mo na yung para pang tinatawag na lungkot na dinanas mo at dinadanas mo ngayong COVID-19 ito. Problema, halos nasisira ang relasyon. Mga magulang, mga kapatid, kayang i-restore ng Diyos. Wait ka lang. Darating yan. Sa tamang panahon niya, mangyayari ang lahat ng bagay. Sapagkat hindi pa nanatili ng Diyos na ang tao, lalo na higit sa lahat ng kanyang mga anak, ay magpatuloy na maghirap. Kundi gusto ng Diyos na maranasan mo rin ito, pero huwag kang manatili sa nararanasan mo niya. Dahil darating ang panahon, aayusin ko lahat ang mga nasira mo. Magiging masaya ang mga tao at patuloy na manunumbalik pa at mas lalo pang sisigla ang kanilang pagsamba sa akin sapagkat hindi maglalaron ang pangit na pangyayari na dala ng virus nito ay hihilamusan ko ang aking dugo upang maisaayos ang lahat ng mga magulang, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa kabila na nangyayari mga pangit na sandali. Hindi lamang sa mga pangit na bagay nito makikita natin ang kahirapan, kundi ang kabutihan din ng Diyos. Natututo tayong manalangin, natututo tayong magsama-samang pamilya, at natututo tayong sumunod sa pinag-uutos ng ating bayan. Kaya mga magulang, mga kapatid, nagsama-sama po tayo. Patuloy tayo umasa sa Panginoon sapagkat ang Diyos patuloy na umasa sa atin na tayo balang araw na magkakaroon ng isang puso na pagsama sa Panginoon. Hindi dahil sa atin o hindi dahil sa Kanya na siyang patuloy na nagmamahal. Sandali po tayo yung po tayo mananangin. Kapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakapalad namin sapagkat nagkaroon kami ng isang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, at Diyos na nagre-restore, na nagpapanumbalik ng lahat para sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan namin, Diyos, sa kabila ng mga karanasan namin ngayon, sa kabila ng mga kalungkutan, sa kabila ng mga kahirapan, ay magkakaroon ng kaayusan ng lahat ng bagay. Sapagkat nandiyan ka at hindi magkukulang sa iyong anak. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan namin, Diyos, sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagkalain po tayo ng Panginoon. Po na napakasarap sa nakiramdam ang mapakinggan ng mga magandang balita na galing sa ating Panginoon.
Alam ko po na araw-araw, unti-unti na natin nararanasan ang pag-restore ng Lord sa buhay natin. At sa pamamagitan niya na hindi niya magpapabaya sa mga pangangailangan natin araw-araw. At ngayong oras na po ito, ibalik natin sa Kanya ang biyaya na ibibigay niya sa atin sa pamamagitan po ng pagbibigay. Sabi nga po sa 2 Korinto, chapter 9, verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Sa panahon po tayo na pagbibigay ng tithes and offering, maaari na po natin kuhain yung mga offering po natin at mga ikaw po natin. At yun po, hawakan po natin ito at sabay-sabay po natin ipanalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa sobra-sobrang biyaya na binibigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa pagtugon sa mga pangangailangan namin, sa hindi pagkulang, Panginoon, na pagbibigay sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang bawat isa. At itong ikabuna to, at itong mga offering namin, Lord, ay lubos namin ibinibigay sa iyo ng may kagalakan sa aming mga puso. Patuloy, Panginoon, na huwag mo kami pabayaan at huwag mo kami iwan, Panginoon, sa oras, Panginoon, ng kaibigan, Lord. Maraming salamat sa lahat ng kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng mga ikapupo natin at mga offering natin, maaari na ilagay po natin sa sobre po or sa envelope. Ilagay po natin ang pangalan at date po kung kailan po natin ito ibinigay. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Yan. Salamat sa Panginoon. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Pwede po tayong lahat. At minsan pa ay awinan natin ang Panginoon. Alam niyo po, habang nakikinig po kanina kay Pastor, ay dami ko pong naiisip, dami pong tumatakbo sa isipan ko na sa katotohanan, sa likod ng katotohanan, na magulo ang labas, magulo ang mundo natin, pero sa loob ng tahanan natin, sa loob ng puso natin, merong nire-restore ang Lord. At naniniwala ako na yung restoration with grace ay hindi lang sa amin dito, ay kundi tumatawid, tumatagos sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptop. Kaya naman po, awitan namin Panginoon, sabihin natin sa Panginoon na, Lord, minsan pa tulungan mo ako na magmahal, ayusin mo yung puso ko, Panginoon, turuan mo ako na magmahal ng kagaya sa iyo. Unang araw kita nakilala, pag-ibig ko sa'yo'y damang-dama. Luha sa'king mata, ikaw ang dahilan. Salamat sa'yo. At ako'y natapuan. Panahon ako nawawala. Pag-ibig ko sa'yo'y tila wala na nga. Luha sa'king mata, iba lang dahilan, Panginoon. Kamay mo'y iyong buksan. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, ayusin mo ako. Panginoon, turuan mo ako na magmahal. Magmahal ang katulad. Awitin natin. May mga panahon na nawawala tayo sa Panginoon, pero ngayong umaga ay binabalik tayo ng Panginoon sa atin. May mga panahon ako'y nawawala. Pag-ibig ko sa'yo, tila wala na nga. Luha sa'king mata, iwan ang dahilan, Panginoon.
mag-isa. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, ayusin mo ako. Panginoon, turuan mo ako na magmahal ng katulad mo. Sandali po tayo po at tayo muna. Kapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakapalad namin na yung mga anak na sa kabila ng mga problema na nararanasan namin ng aming bansa ng buong mundo ay patuloy na pinagkakalooban po kami ng kapayapaan na nagmamahal sa iyo. Salamat po aming Diyos sa mga pagsubok na ito. Kapag naniniwala kami sa pagsubok na ito, ay pinalalakas mo ang aming pananampalataya. At dahil doon namin Diyos, hindi makakasagabal anumang gawa ng kalaban na ito tulad ng COVID-19 ito upang makapagpuri kami at makapagpasalamat sa iyo. Kaya salamat po aming Diyos, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagsamba. Tanggapin mo po ang aming pag-aawitan. Tanggapin mo po, Panginoon, ang lahat ng bagay sa amin. Sapagkat kung wala ka, ay wala po kami magagawa. Sa oras na ito, aming Ama, dalangin po namin ang aming bansa sa pamumulan ng aming pong Presidente Duterte. Panginoon, alam namin yung nararanasan na ngayon. Maging ang mga mayors, Panginoon, ang lahat ng mga nanunungkulan sa aming gobyerno, maging sa mga ibang bansa. Panginoon, alam namin yung nararanasan nila sa panahon ngayon. Wala silang magagawa, Panginoon, na mga bagay na may sasaayos ang kalagayan namin. At ito ay maiaasa lang namin sa iyo, aming Diyos. Sapagkat alam namin yung kakayanan mo bilang makapangyarihan Diyos. Kaya sa pamamagitan mo, aming Diyos, dalangin namin sa mga leader na ito hanggang sa pinakamababang antas ng gobyerno ng barangay, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng karunungan kung paano nila ayusin, Panginoon, ang mga supplies na dapat nila ibigay sa tao. Bigyan sila ng karunungan kung paano nila pangalagaan pa, Panginoon, sa ganitong klaseng sitwasyon na nangyayari sa akin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo sapagkat naniniwala kami na kailanman ay hindi ka nagpapabayad sa anak mo na patuloy na nakapaglilingkod sa mga taong ito. Kaya dalangin namin, Panginoon, inakatuloy ang mga kalusugan ito ng mga aming mga presidente sa lahat ng mga namumuno sa buong mundo. Dalangin namin na tulungan mo rin po sila, Panginoon, na mailayo sa pagkahawa sa COVID-19 ito. Maging ang kanilang pamilya. Alam namin, Diyos, na ngayon po ay nagkukulang din sila sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Panginoon, dalangin na nagtulungan mo po sila. Ikaw po ang siyang magkustos ng lahat ng bagay ng pangangailangan nila. Maging ang kalusugan ng pangangatawan, maging ang pangangailangan sa pagkain sa araw-araw, maging ang pag-iingat mo, Panginoon, ng dala ng virus na ito, ay siya po bumalot sa kanilang katawan upang mailayo sila, Panginoon, sa matinding sakit na ito ng virus. Kaya, Panginoon, maraming po salamat sa mga ganito. Salamat dahil naniniwala kami. Darating ang panahon mo, yung oras na ito, Panginoon, na inilalaan mo para sa amin, na muli mo pong panunubaligin ang kagalakan ng tao sa ligtas na sakit ng virus na ito. Kaya salamat, tinupuri ka namin at nagsasalamatan ang Panginoon. Panginoon, dalangin din po namin ang lahat ng mga tumutulong, Panginoon, yung mga frontliners na ito, Panginoon, ang mga doctors, ang mga nurses, police, AFP, MMDA, at yung pinakamababang antas ng barangay. Panginoon, tulungan mo rin po sila. Ingatan mo rin po sila, Panginoon. Hindi na po sila nakakauwi ng kanilang mga tahanan. Pero alam namin, Panginoon, bagamat sila'y malayo sa isa't isa sa kanilang mga sa buhay, pinapantayan mo po sila. Pinagdagama mo po sa kanila. Maging lamang pag-iingat sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang sinaming
salamat po sa iyong pagkutiyan. At sa oras na ito, aming Ama, dalangin namin ang mga mananampalataya sa buong mundo. Dalangin namin na patuloy mo po kami bigkisin sa isang layunin na manalangin, lumapit sa iyo at hingin, Panginoon, ang iyong awa na tapusin na, aming Diyos, yung kalagayan na nagpapahirap ng mundo ito. Ay tulad mo, aming Diyos, na yung mga anak na ito, yung mga leader ng mga simbahan na ito, ay magkaisa na manalangin, na magpakumbaga, at hingin ang awa mo, Panginoon, na mangyaring matapos na, Panginoon, yung salot na dala ng virus na ito, upang makita mo, Panginoon, ang bunga ng mga tao na sa kabila ng mga nararanasan ito, pagkatapos ng problema ito, makita mo yung mga anak na patuloy na magiging masigasig sa paglilingkod sa iyo. Patuloy na aasa sa iyo kapag alam namin na ikaw ang kikilos sa amin. Kaya salamat aming Diyos sa oras na ito, aming Ama. Pagpalain mo po ang bawat mga nananambahan, Panginoon, sa kanilang tahanan ngayon. Hindi ko po, Panginoon, na i-provide mo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Kung may mga karamdaman, Panginoon, ipuwi mo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Kung pangangailangan pinansyal ng mga kakainin sa araw-araw, Panginoon, alam namin na ikaw din ang pinanggagalingan nito. I-provide mo rin po ito para sa kanila, Panginoon. Kaya thank you very much, Panginoon, sa kabutihan mo. Sa oras na ito, aming Ama, tulungan mo po ako, gamitin mo po ako, aming Diyos, na iyong likod, na iyong alipin, upang maiparanan sa kanilang Panginoon, sa bawat sa amin, ang